So, sa oras na ito, this is the last Sunday of this year. Amen? This is the last Sunday of this year and we praise God for this year na pinagkalob sa atin ng ating Panginoon dahil, kumbaga, biro mo, in year 2025 ay tayo ngayon ay papasok na saan? 2026. And kung itetestify ko po yung paano po yung grasya ng Panginoon, kung paano po tayo tinuruan din ng ating Panginoon, na kumbaga I'm so grateful to the Lord na even though meron mga lapses tayo, di ba? Meron po tayong mga lapses, meron tayong pagkukulang sa kapwa natin, pagkukulang natin sa ating Panginoon, nandun pa rin yung grasya niya, nandun pa rin yung pagmamahal niya, nandun pa rin yung kalakasan na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, yung mga lapses ko nga po, hindi ako nakakapagbasa ng Bible. And then sabi ko, this year, di ba, ay talagang tatapusin ko. Ina-advance ko na rin. Kaya kung nakita nyo po, yung My Day ko po, ay natapos na po natin. I praise God for that. Na natapos po natin yung pagbabasa po ng Bible. Kaya ginagamit ko po yung Bible app. Di ba? At ang pagbabasa po ng salita ng Panginoon is very helpful po personally sa akin. Di ba? Kasi yun yung disiplina rin natin sa sarili rin natin. And dyan din natin nakikita at nababalanse yung katuruan at yung pinag-aaralan din po natin. Di ba? Na kumbaga, dahil nabasa natin yan, dahil natapos natin yung Bible, di ba? Kumbaga, nare-recall natin, nakikita natin, saan nga ba ito? Alam ko, ito yung nabasa ko noon eh. Di ba? And I praise God for that. I praise God for that is because, nagawa ko yun, is because of God's grace. Is because of yung working ng Panginoon din po sa atin. And I hope and I pray na kayo rin po, meron din po kayong personal na pagbabasa, iba pa po yung personal devotion nyo po sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po, nung doon din ako, napunta rin po sa Antipolo, wag muna kayo magbasa ng mga spiritual books. Yun yung challenge ko sa kanila eh. Huwag kayo muna magbasa ng spiritual books hanggat hindi nyo nababasa ang buong Bible. Kasi kung mababasa natin yung spiritual books, we are masarap ang magbasa din po ng spiritual books, tama po yun. Pero the first hand na dapat natin gawin, basahin mo muna ang buong Bible para makita mo at mabalansi mo po yung salita po ng ating Panginoon. Kahit sa panonood at pakikinig. Di ba? Kahit sa panonood at sa pakikinig. Kaya I hope isa yan sa i-aim natin kung I pray na natapos natin yung pag-aaral natin, pagbasa natin ng salita ng Panginoon. And then next year ulit, yun ulit yung ating goal, na mabasa ulit yung salita din ng ating Panginoon. Mabulay-bulayan ulit yung pag-aaral po, yung pagbabasa po ng salita po ng Panginoon. Kaya nga, last year, yung the first year na nandito po ako, I recall na, di ba, meron tayong Bible app na ini-introduce. Na pwede nyo pong gamitin, pwede nyo pong ma-monitor yung journey nyo po sa pagbabasa. Di ba? Kung medyo malabo na ang mata nyo, pwede naman audio Bible. Di ba? So, kaya, kumbaga, dun natin na nakikita na pag talagang eager tayo na meron tayong tatapusin at ito'y commitment natin sa ating Panginoon. Let us do it. At tapusin natin kahit sa hirap at ginawa, tatapusin at magpapatuloy po tayo. Amen? So, Happy New Year po sa bawat isa. Happy New Year. Saan po tayo sa New Year?
Alright, saan po tayo sa New Year? Siguro yung iba ay nag-iisip na pupunta dun sa BGC, yung iba ay kumbaga magbabakasyon, and then yung iba ay iniisip na kung ano kaya ang ihahanda. At yung iba naman ay kumbaga, naubos yung panghanda natin dahil naganda yung Christmas. Diba? But we are so thankful to the Lord for this year. Amen? We are so thankful to the Lord for this year. I know na sa araw na ito, sa Sunday na ito, sa linggo na ito, lahat po tayo ay nagbabanik tanaw o nagre-reflect po tayo sa taon na pinagkalob sa atin ng ating Panginoon. Hindi dahil sa mga nangyari sa buhay natin, kundi ang inire-reflect po natin kung paano tayo lumago sa Panginoon. Kung paano po tayo binabago at tinuturuan ng Panginoon. Kung yun po yung magiging reflection po natin sa taon nito, sigurado lahat tayo, most of us, kung tutuusin, ay magpapasalamat sa Diyos. Amen? Hindi dahil sa mga nangyari, kasi in this year is, kumbaga kung titingnan natin ang lahat ng mga pangyayari natin sa buhay, pangyayari sa bansa, pangyayari sa kung saan-saan man, it is given na tayo magiging masaya, it is given na tayo ay malulungkot. And also, it is given na tayo ay may inis. But, kung i-reflect po natin yung sarili natin sa growth natin, spiritually sa ating Panginoon, at sa katapatan ng Panginoon sa atin, magpapasalamat tayo sa Kanya. Sa pagkukulang natin, sa kalakasan ng Panginoon, pinapakita niya na gaano katapat ang Panginoon natin na sinasamba. Amen? Kaya sa oras na ito, ang ating year-end sermon, last time, I also na-recall ko rin po, last time na year-end ko is nag-focus tayo in the book of Philippians. Tama? Meron tayong pinag-aralan ng mga verses, mga key verses sa Philippians. Tama po? And then now, I encourage myself, I challenge myself na this year, etong year-end natin na sermon, ang ibabahagi ko po sa inyo, hindi, kumbaga, tapos na tayo sa Philippians, ngayon naman, Ephesians. Okay? Pag-aaralan po natin yung buong Ephesians. Kaya, total nasanay naman na kayo nakaraang linggo. At nasanay na rin naman po kayo sa akin. Di ba? And I hope and I pray that this year, this Sunday, this last Sunday, it will be a great reminder, it will be a great testimony for us kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit din po tayo nagpapasalamat, at kung bakit po tayo sumusunod sa Panginoon. Okay po ba yan? Alright. May ano ba? Alright. So, sa oras na ito, sa umaga na ito, ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa pag-aaralan po natin sa Book of Ephesians. Ayan, sa Book of Ephesians. Nung pinag-aralan po natin to at binasa-basa natin to ng paulit-ulit, di ba? Mayroong 3 na words na kumbaga parang tumatak sa akin. Di ba? We knew already about the book of Ephesians. That is a very dynamic and theology na na book. But you know, binabasa ko po itong 3 na ito, yung tumatak sa akin.
Ano yon? Yung sit, walk, and stand. Di ba? Sit, walk, and stand. Na dito, sa pag-aaral natin, this is not actually na structure of the book, but this is the rhythm ng isang pamumuhay ng isang mananampalataya. Di ba? Ito yung dapat natin isapamuhay, ito yung dapat makita, ito yung dapat nating ipakita bilang isang mananampalataya. And all of that, all of those words is like a gesture. Right? But you know, ginamit ito ni Apostle Paul na ito pala yung rhythm natin, ito yung rhythm natin sa Christian life natin. Na kailangan pala natin balik tanaw. Kailangan natin tignan at kailangan natin i-reevaluate at ipakita bilang isang mananampalataya. Diba? Kaya, dito po makikita lahat yan sa Book of Ephesians. Ayan, sa Book of Ephesians. So, handa na po ba ang bawat isa? Ayan, handa na po ba ang bawat isa na magsiseries po tayo sa Book of Ephesians at ikino-compress po natin sa linggong ito. Okay? Sa oras na ito. Okay? Sa oras na ito. Una, na mapag-aaralan natin is the gesture of sit. Di ba? Sit, what is that? Our position in Christ. Bakit ko po nasabi yan? Di ba? Na sinasabi dito, in Ephesians 2:6, sabi po dyan, and He raised us up with Him and seated with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Kung pag-aaralan nyo po yung mga previous verses at yung context doon sa Ephesians na yan, at sa mga previous chapter na yan, makikita po natin, mababasa po natin yan, yung isa sa mga dinidiin ng mga karamihan, yung isa sa pinangahawakan din po natin. Ano po yon? That you are chosen. Tama? And that is the sovereignty of God. And that is what? Ito yung hindi nating masukat, hindi natin kumbaga gaano kalalim yung kaalaman, yung kapangyarihan at kaunawaan ng ating Panginoon. Do you believe that you are what? Chosen by God? Biro mo, before the foundation of the world, alam niya na. Before the foundation of the world, He chose you before the foundation of the world. May plano siya kaagad sa buhay mo. And that is what? The sovereignty of God. That is the sovereignty of God. At walang sino man ang magkukwestiyon saan? Soberanya, kapangyarihan, kaalaman, at kaunawaan ng ating Diyos. Ng ating Diyos. But dito sa pag-aaralan natin, hindi po yan yung bibigyan natin ng diin. Kaya sabi ko nga, yan yung ginagamit, yan yung lagi, yan ang paborito ng mga ibang mga kapatiran din po natin. Di ba? At tayo ay na-amaze sa sovereignty po ng ating Diyos. At walang sino man ang makakasukat dyan. But we also believe also na yung kaligtasan din ng ating Panginoon ay inoffer para sa lahat. Di ba? At nawa walang mag-question din dyan. Kaya kailangan nating balansihin po. Kaya kailangan basahin talaga ang buong Bible.
Tama po? Basahin talaga ang buong Bible. So, una natin mapag-aaralan is yung sit. This is what our position in Christ. Na nabasa po natin dito po sa Ephesians 2:6 na we and raise us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. We praise God. Di ba? We praise God na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. We also praise God na ito yung isa sa mga assurance po natin. Tama po? Ng ating kumbaga ng ating kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. At bakit ito yung ginamit ni Apostle Paul? Bakit ito yung statement po ni Apostle Paul? Na, kumbaga, doon sa ginamit niya, hindi po siya future tense, kundi present tense. Kasi kung future tense siya, magiging will be seated. Tama po? Ibig sabihin yan, in the future, kasama mo ang Panginoon na nakaupo saan? Sa kanyang kaharian. Pero dito sinabi po ni Apostle Paul that yung sinabi niya po dito that seated us with Him in the heavenly place in Christ Jesus, that is not the future tense, this is the present tense na na yung pag ikaw ay kumilala sa Panginoon, ikaw ay pinili ng ating Panginoon, ikaw ay kasama ng ating Panginoon, yung gesture po dito is not about doon po saan? Sa future, kundi yung gesture po dito is about position. Di ba? Parang isang hari. Di ba? Pag siya umuupo sa kanyang trono, kampante na siya at may tinapos na siya. Tama po? Tulad din ng ating Panginoon Kristo. Nung sinabi niyang it is finished, di ba? And then after that, ang sinabi niya sa mga disipulo siya ay nakaupo saan? Sa trono ng ating Ama. And that is what? Completion. That is what? The authority, that is what na position natin bilang isang mananampalataya. It is a posture of what? Rest. Kasi tapos na. It is also a posture po ng authority. It is also a posture of what? Completion. Kaya di ba, pag nakaupo ka, di ba, tayo tayo sa pag may ginagawa tayo, hindi tayo makapirmis, tayo ng tayo, di ba? Pero pag natapos na, tsaka tayo uupo. Di ba? At pag nakaupo na, naging mapayapa na yung ating isipan, maging mapayapa na yung ating mga kumbaga natapos na natin yung mga gagawin po natin, at mapanatag na po tayo. But kung bakit ito po yung tumatak po sa akin, sa pag-aaral po natin sa book of Ephesians, is because before the foundation of the world, di ba? Before your journey begins, binigyan ka agad ng assurance niya. Before na tayo ay sasampalataya sa Panginoon, before na tayo ay susunod sa Panginoon, He said here, you sit. Hindi dahil sabihin natin na yung sit doon is what? Kumbaga, ino-orient tayo ng salita ng Panginoon, ino-orient tayo ng ating Panginoon. Upo ka muna, tingnan mo ang ginawa ko para sa iyo. Nagets niyo po? Bago ka sumunod sa akin, bago ka sumampalataya sa akin, bago ka nag-commit sa akin, tingnan mo ang ginawa ko sa iyo. Ano yung mga ginawa niya? Na mababasa po natin dito sa book of Ephesians.
In Ephesians chapter 1, verse 4, ito na yung sinasabi natin, we are chosen. Amen po ba? Ano po yan? Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. Amen po ba? Tayo ay pinili ng Panginoon. Tayo ay pinili ng Panginoon before the foundation of the world, pero nakalagay dyan, yung purpose, we should be holy and blameless before Him. In what manner? Love. Kaya nga, naalala ko yung na-meet namin si Sir Manalo. Tinuro niya about love. Diba? Kung pag-aaralan mo ang buong Bible at babasahin mo ang buong Bible, tinuturo niya isang word, love. In the beginning, in the crucifixion, and also sa kanyang pagdating sa end times. Bakit? Diba? In the beginning, nandoon yung creation ng ating Diyos. Sa crucifixion, nandoon yung pagtubos ng ating Diyos. Sa end times, nandoon yung pagdating ng ating Panginoon, at yung pagdating ng Panginoon, nandoon pa rin yung speaks about love. Lahat ng mga mananampalataya, ang church, ang iglesia, ay papakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tama po ba? Di ba? Kaya nga, meron doon sa Bible, what? Yung love, it covers all. Amen? Love covers all. Kung ika-characterize at ihimayin yung love, nandun yung sa Corinthians. Diba? Kung lahat talaga, ito yung gagawin. That we are chosen. At being chosen, ipinapakita yung pagmamahal. At hindi lamang po yan. Ano pa yung mga position? Ano pa yung ino-orient sa atin ng ating Panginoon? Ikaw ay pinili ng Panginoon. Pangalawa, ikaw ay niredeem ng Panginoon. Sabi po dito in Ephesians 1:7, in Him we have redemption through Him, through His blood, and the forgiveness of trespasses according to the riches of His grace. Di ba? Hindi, ikaw ay pinili ng Panginoon, ikaw rin niredeem ng Panginoon sa pamamagitan ng ng kanyang dugo. Sabi nga sa Hebrews, di ba? Ang kaligtasan natin, yung pagtubos, yung process ng ating kaligtasan at pagtubos is what? Sa dugo lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. And because of that, ikaw ay pinatawad. Amen? Ikaw ay pinatawad. And because of that, dahil sa biyaya ng grace ng ating Panginoon. Di ba? What is that position? Na inu-orient tayo ng ating Panginoon? Una, is what? Ikaw ay pinili ng Diyos. Tayo ay niredeem ng Diyos. Tayo ay sinelyuhan ng banal ng Espiritu. Sabi sa Ephesians 1:13, in Him you also, when you heard the word of the truth, the gospel of your salvation, and believe in Him,
we are sealed with the promise of Holy Spirit. Di ba? Kumbaga, isa sa mga pinanghawakan natin bilang isang mananampalataya, una tayo pinili ng Panginoon. Alam niya na, kilala niya na tayo, at may plano na siya sa atin. And pangalawa, tayo ay tinubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. And pangatlo, tayo ay sinilyuhan ng banal na Espiritu. Ano yung promise na yun? Di ba? Siya yung magiging comforter natin, siya yung magiging counselor natin, siya yung mag-indwell sa atin, at kailanman, ang banal na Espiritu ay hindi tayo iiwan. Amen? Na tayo ay hindi niya iiwan. Ano pa? We are saved by grace, not works. Diba? In Ephesians 2:8 and 9. Diba? For by grace, you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not of a result of works, so that no one may boast. Na dito sa Ephesians na ito, tinuturuan tayo ni Apostle Paul to sit. Na ino-orient tayo ng salita ng Panginoon. Before ka sumunod, before ka mag-commit, before ka mag-obey sa Panginoon. Alam mo, dapat yung identity mo bilang isang mananampalataya. Alam mo kung bakit ka sumusunod. Alam mo kung bakit ka nagpapatuloy. Alam mo kung bakit ka lumalago. Na kumbaga sa taon na ito, in 2025, kung titingnan natin yung pangyayari natin sa buhay, ang una nating makikita, hindi actually kasiyahan, kundi kalungkutan. Pero bilang isang mananampalataya, hindi matanggal sa ating isipan yung kalungkutan na yan, kundi ma-reflect natin sa buhay natin paano ka pinalakas ng Panginoon. Paano ka binabago ng Panginoon? Paano mo na-survive ang 2025 na dahil sa Panginoon? Kaya ino-orient niya tayo. Ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ito yung kanyang tinapos. Amen? Ito yung kanyang tinapos. Before tayo sabi ko nga po, sit, walk, and stand. Before tayo mag-walk sa Panginoon, He tells us to sit. To rest in who we are in Christ. Kaya, principle, before we are called to do anything for God, we must first learn to rest in what Christ has already done
for us. Diba? Bago tayo na gumawa nung ano-ano sa ating Panginoon, bago tayo sumunod sa Panginoon, bago tayo mag-commit sa Panginoon, let us take for the moment and let us sit and rest in God ang magtuturo sa atin. Ito yung ginawa ko sa iyo. Ito yung tinapos ko. Ito na ikaw. Ito na yung identity natin. This is our identity. We are chosen, we are redeemed, we are sealed by the Holy Spirit, and we are saved by grace, not of works. Kasi kung mababaliktad po yan, mapapagod ka lang po. Mapapagod lang po tayo. Dahil hindi natin ino-obtain ang kaligtasan. Hindi natin ino-obtain ang pagmamahal ng Diyos. Hindi natin ino-obtain ang kapatawaran ng Diyos. Siya mismo ang unang ang gumawa. Amen? That I hope and I pray that this year end, na let us celebrate this year end full of gratitude because we knew already yung identity natin. We knew already yung ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Kaya tayo magpapasalamat. Pangalawa, hindi lamang sit. Pangalawa naman po, I walk. Sana po matapos ko nung maaga, kaya ko lang. Okay, I walk. Ano yung walk? Di ba? So sa pag-aaral natin salita ng Panginoon, ilang beses po na ginagamit yung about, yung word na walk. Tama? Paglakad. At dito sa salita ng Panginoon, yung turo ng walk na ito is about your living. Tama? Yung pamumuhay natin bilang isang mananampalataya. Tapos na tayo doon sa seat na pinakita ng Panginoon. Ito yung ginawa ko sa'yo. Ito yung identity mo ngayon. Ngayon, isa pamuhay mo. Ngayon, ipakita mo. Tama po? Diba? After na inorgan tayo ni Apostle Paul, yung sa ginawa ng ating Diyos sa atin, ito na ngayon yung challenge. Mamuhay ka kung ano yung identity mo. Right? Sa pamuhay natin, yung yung nalaman natin. Isa pamuhay natin, yung tinuro ng Panginoon sa atin. Isa pamuhay natin, yung pinaradama ng ating Panginoon at yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi nga po dito, I therefore, di ba? This is, kumbaga parang conclusion ka agad, I therefore, as a prisoner of the Lord, I urge you to walk in a manner of worthy of the calling to which you have been called. Na kumbaga, ino-urge niya, yung mga mananampalataya, na alam mo na lahat ang ginawa ng Panginoon, alam mo na yung mga identity na binigay sa'yo ng ating Panginoon. Isa pamuhay mo ito, yung tawag ng Panginoon, pinakita niya na ito yung ating posisyon. Tama po? Yung ating posisyon. Na sinasabi natin, ako ay niligtas ng Panginoon. Ako ay pinili ng Panginoon before the foundation of the world. Ako ay pinubos ng Panginoon. Ako ay sinelyuhan na banal na Espiritu. At ako ay niligtas
ng Panginoon sa biyaya niya. Hindi dahil sa gawa ko. Kung kayo po ay naka-follow doon sa BBSI na page, ito yung isa talaga sa na parang nagkaroon din sa akin ng impact sa akin. Kaya nga doon sa Facebook ko, talagang shinare ko talaga yun, hinighlight ko talaga yung pagkasabi doon. Kumbaga, doon sa BBSI, yung page nila may press talk. And then, nagsabi doon, yung presidente ng BBSI, and then ang sinabi niya ganito, if a theology, if a tool simply lodges in your head, and it does not go down to your heart, ano yung sabi niya? You are a very dangerous person. If a theology, if a tool simply lodges in your head and it does not go down to your heart, ang sabi niya sa mga taong yan, you are a very dangerous person. Why? Binigay na sa iyo ang salita ng Panginoon, pinaliwanag sa iyo ang salita ng Panginoon, pinag-aralan mo ang salita ng Panginoon. Pinaranas sa iyo ang salita ng Panginoon kung sino ang ating Panginoon sa buhay mo. And yet, dito lang sa ating kaalaman, dito lang mismo sa ating mental, dito lang mismo sa ating isipan. At hindi mo sinasapa puso. At hindi mo pinapakita. At hindi mo ina-apply. Nakakatakot kang tao. Nakakatakot kang tao. Delikado kang tao. Bakit? Bakit ito yung sinabi ng presidente? But ito yung challenge siya sa lahat ng mga mananampalataya. Na delikadong tao ang mga taong ito. It's because yes, marunong sila magsalita about love. Tama. Marunong sila magsalita about love, pero ang kanilang pamumuhay ay hindi nakikita. Marunong sila mag-preach na about grace. Na nag-preach sila about grace, nagbabahagi sila about grace, pinapakita nila yung about grace, tinuturo nila yung about grace, but in their mind is what? Ginajudge nila yung tao. Marunong sila magsalita about humility. Marunong sila magturo about humility. Pero lagi nilang hinahanap is what? Recognition.
Kaya tama yung sinabi ng presidente. Kung ang theology, ang salita ng Panginoon, ang katuruan ng salita ng Panginoon, about sa character ng Panginoon, na tinuturo ng isang mananampalataya at hindi pinapakita at namumuhay sa Kanya, delikado kang tao. Puro kaalaman, puro tanggap. Kaya ang nangyayari, doon sa James, di ba? Lumalaki na lang yung ulo. Nawawala na yung pagiging identity niya. Na doon sa kaalaman, doon sa salita ng Panginoon, ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang nagligtas, ang Diyos ang nagpili, ang Diyos ang nagbayad ng kanyang dugo, ang Diyos ang nagligtas sa pamagitan ng kanyang biyaya. That I hope and I pray sa pamumuhay natin, sa pagpapatuloy natin, sa pagpasok natin na year 2026, hindi tayo yung tinutukoy nito na dangerous person. Kundi, ino-urge tayo ni Apostle Paul na mamamuhay ng in a manner of worthy of the calling to which you have been called. Na mamuhay tayo kung ano at kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Kung saan tayo dinisenyo ng Panginoon at maging effective bilang isang tagasunod ng Panginoon, bilang anak ng ating Panginoon, bilang tagasunod ng Panginoon. And this chapter na ito, na makikita po natin dyan in chapter 4 to 5, there are 5 walks na mapag-aaralan po natin. Na nabasa po natin dito sa salita ng Panginoon, dito po sa book of Ephesians. Ano yung sinasabi niya? That you will walk in the manner of your calling? Kung saan ka tinawag ng ating Panginoon? Yung first is what? Na mababasa po natin in Ephesians 4, 1 to 3. Sabi po dyan, I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner of worthy of the calling to which you have been called. With all of what? Humility, gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager, what again? Eager to maintain the unity of the Spirit in a bond of peace. So una, na pamumuhay natin bilang isang mananampalataya para hindi tayo isang delikadong tao, sana mapakita sa pamuhay natin yung unity at yung pagmamahal. Tama po ba?
Yung sinabi ni Paul, dito sa Ephesians na ito, na yung humility, yung gentleness, yung patience, and bearing one another in love. And then in verse 3, sabi niya, eager. Kumbaga talagang sinisik niya yung pagkakaisa. Pinupurso niya yung pagkakaisa ng isang mga mananam palataya. Kaya nakakalungkot minsan talaga kung tutuusin in the history of Baptist and iba sa mga ibang mga Christian churches. Di ba? Instead na isik yung love, instead na isik yung unity, ang nangyayari, dumadami po ang mga mananampalataya, ang mga churches is because for division. Lumalawak ang gawain ng Panginoon is because for division. Kaya nga, lagi natin pinagpipray, lagi ko po sinasabi sa inyo, I hope and I pray that this church, hindi na mangyari yan. Alam na natin kung ano yung identity natin sa Panginoon. And I hope and I pray sa ating paglakad sa ating Panginoon, lagi nating iisipin yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, at lagi nating iisipin at isa sa pamuhay ang pagkakaisa. You know why this country is a Christian country and yet a corrupted country? Is because yung mga mananampalataya hindi nagkakaisa. Hindi nila pinapakita yung pagmamahal sa komunidad. Na kumbaga, yung sinasabi nilang pagmamahal sa Diyos ay hindi nila may pakita sa neighbor nila. Na instead na yung vertical ng pagmamahal mo sa Diyos, ang result ng pagmamahal mo sa Diyos ay horizontal. Kung gaano mo kamahal ang Diyos, ganun din ang pagmamahal mo sa kapwa mo. Kung gaano, kumbaga sinasabi doon, kumbaga mahal mo ang Diyos. Tama? Ang Diyos mahal ang tao. Pero hindi po natin nagagawa. Ano pa? Walk in holiness. Sabi po sa Ephesians 4:17-24, kinat ko na po yung iba. Okay. So sabi po dito, now, this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do, but put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt. Ayun, na-corrupt nga. Is corrupt. And it's corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after likeness of God in true righteousness and holiness. Na pinapakita po dito ni Apostle Paul na pinapatuloy niya na hindi lamang tayo bilang isang mananampalataya, identity natin sa ating Panginoon, na tayo niligtas ng Panginoon, tayo pinili ng ating Panginoon, at tayo ay, kumbaga, sinelyuhan ng banal na Espiritu. At yung ating pamumuhay bilang isang mananampalataya, bilang anak niya, ay mamuhay ng merong pagmamahal, mamuhay na merong pagkakaisa, at ganun din ay pamumuhay na bilang isang banal. Na merong kabanalan. Na yung kabanalan dito is not about the daily decisions in our life. It's about paano ka binabago ng Panginoon. Sino bang banal dito?
Sino magsasabi sa atin na tayo ay banal? Hindi sa sarili natin, dahil sa ginawa ng ating Panginoon. At yung process ng sanctification, yung process ng holiness, yung process ng blameless sa buhay natin, unti-unti kanyang binabago. Kaya nandun yung sabi niya, put off your old manner, put on the new life. New self, created after the likeness of God. Transform ka. Binago ka ng Panginoon. Na yung position natin sa mata ng Panginoon, hindi ka na makasalanang tao. Tinubos ka na ng Panginoon. Hindi ka na guilty sa korte. Tinubos ka na ng Panginoon. Amen? Tinubos ka ng Panginoon. Hindi dahil tayo ay tumanggap sa Panginoon at sumampalataya sa Panginoon. Sa mata ng Panginoon, kinover ka niya ng kanyang righteousness. Na doon sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya, para tayo ay patuloy baguhin ng ating Panginoon at lumago sa Panginoon at mas lalo pang kumilala sa Panginoon. Ano yung mga bagay na dapat nating isurrender sa Kanya? Ano yung mga bagay, mga behavior natin na dapat nating baguhin para sumunod sa Kanya? Holiness is not perfection. Holiness is not about perfection. It is what? Direction. Direction natin. Kung paano tayo binabago ng Panginoon. At kung paano rin tayo sumusunod sa Panginoon. Ano pa? Hindi lamang walk in unity and love, hindi lamang walk in holiness, walk in love. Sinabi dyan in Ephesians 5:1-2, ito na, diniin niya na. Therefore, be imitators of God. Di ba? As beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Di ba? Na yung walk in love, diba sabi niya dyan, be imitators of God. Kung ano yung pagmamahal ng Diyos, kung ano yung ginawang pagmamahal ng Diyos, ito yung pinapakita po natin. Hindi siya madali. Kaya sabi niya nga, as not of yourself, but the love of Christ. Not of yourself, not of your love, but the love of Christ. Diba? Na Christ loved us and gave Himself up for us. Kumbaga, kung tutuusin, yung pagmamahal
It covers all ang pagmamahal. Hindi mo iniisip yung sarili mo, iniisip mo ang kapakanan ng iba. Hindi mo pinipilit ang sarili mo, kundi iniisip mo ang pagmamahal ng iba. Hindi pinipilit mo sarili mo, kundi tinitingnan mo ang iba. What I mean? Kasi kung lagi natin iniisip yung sarili natin, kung ano pagmamahal natin, there is not kind of love na gustong ipaiwatig ng Panginoon, gustong ipadama ng Panginoon, gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Ang gustong ipadama at ipakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin. Diba? Parang sabihin niya nga dyan, gave Himself up for us. Diba? Nakuga sa pagmamahal, diba? Hindi po pipilit sarili mo, willing ka na isakripisyo ang sarili mo para sa iba. Willing ka na isakripisyo ang sarili mo para lang sa kapakanan ng iba. Willing ka na isakripisyo ang sarili mo para lang mauna ang iba. And that is kind of love. Agape. Diba? Walk in unity, walk in holiness, walk in love. Kaya yung love is the highest expression of what? Spiritual maturity. Diba? Kaya yung love is the highest expression of spiritual maturity. Pangapat, ano yung practice natin in Christ na isa sa pamuhay natin na di lamang walk in unity, walk in holiness, walk in light. In Ephesians 5:8-10 said, "For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as the children of what? Light." Again, naulit-ulit, di ba? Walk. Saan? Ngayon naman, as a children of light. For the fruit of the light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Na makikita natin dito na pang-apat na yung walk in light, na pinapakita dito, it will reflect kung sino yung ilaw. Tama po? You are the children of what? God. You are the children of what? Light. Kasi yung pinaka-source ng ilaw, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kundi ang ating Diyos. Nawawala na yung ilaw. Kundi ang ating Diyos. Na ino-urge tayo ni Apostle Paul na mamuhay ka in unity, mamuhay ka in holiness, mamuhay ka in love, mamuhay ka in light. Na pinapakita mo kung sino ang ating Panginoon, yung character ng ating Panginoon. Bilang kanyang mga anak. Kumbaga, hindi tayo yung subject ng light, we are the object of light. Ano pa? Walk in wisdom. In 5:8 and 10, Luke 15, look carefully then how you walk not as an unwise, but a wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is.
Na dito pinapakita rin ni Apostle Paul, ino-urge niya ang mga mananampalataya na maging wise, na mamuhay sa wisdom ng ating Panginoon. It's because ang mundong ito, ang panahon ngayon, di ba? Palalahan ng palala. Ang katuruan ng mundong ito ay tinutwist yung katotohanan sa salita ng Panginoon. Kaya maging wise tayo. Kaya gamitin natin yung oras natin, panahon natin, na nawa na ibibigay din natin sa Panginoon. Na nawa pinapakita natin that we are the children of light, that we are saved by grace through faith. We are redeemed, we are the sealed of the Holy Spirit. We are chosen by God. We are walk in unity, we are walk in holiness. We are walk in love, we are walk in light. We are walk in wisdom. Dahil ang oras, kaya ginamit niya yung oras dito, ay hindi na mababalikan pa. Nanawa ay magamit natin ng tama. Kaya principle na makikita po natin dito, the Christian life is not about perfection, but about reflecting the character of Christ in our what? Daily lives. In our daily lives. Kaya sa pamumuhay natin, ang pagsunod natin sa Panginoon, pagsunod natin sa Panginoon ay hindi perfect. Kaya nga dun sa follow me, di ba? Isa sa mga tinalakay natin, di ba? Mayroong restoration ang Panginoon na ginawa kay Peter is because ang pagsunod sa ating Panginoon ay hindi madali. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay hindi perpekto at alam ng Diyos ang pangangailangan natin at siya mismo ang magre-restore sa atin. At siya mismo ang magre-reconcile sa atin. Siya mismo ang magre-realign sa atin. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, ang patungkol sa Christianity is not about perfection. Meron nga isa sa mga pinagbulay-bulayan namin nung kami bumisita sa isang kakilala po namin, and then napagkwentuhan namin about yung mga bata, napagkwentuhan namin yung about yung issue sa church na yung magulang sinisisi yung church kung bakit nangyari daw doon sa bata. Di ba? Na yung bata ay, kumbaga yung responsibilidad niya sa bahay, napapabayaan niya, and then gusto niya dito sa church. May yung ganung mga issue sa church, and then sinisisi niya, nagsisimba ka pa man din. And then isa sa mga nag-impact sa akin doon sa isang co-pastor ko na sinabi niya, ang church, ang pastor, hindi niya tinuturuan ng bata maging perfect. Hindi niya tinuturuan na maging perfect yung bata. Tinuturuan niya paano sumunod sa Panginoon. Paano kumilala sa Panginoon. Kaya yung pamumuhay natin bilang isang mananampalataya parang isang bata.
hindi perpekto. May ups and downs sa pamumuhay natin. Hindi laging masaya, hindi laging malungkot, hindi laging kundi ang pamumuhay natin bilang isang mananampalataya as we walk in unity, as we walk in holiness, as we walk in love, as we walk in light, as we walk in wisdom, hindi siya perpekto. But the great things is that nire-restore at tinuturuan tayo ng Panginoon at nire-realign tayo ng Panginoon that this is your identity. Ito yung identity mo. Ito yung ginawa mo sa Panginoon. Kaya, Christian life is not about perfection, but about reflecting the character of Christ in daily lives. Amen? In daily lives. Pangatlo, ayan, tapos na po tayo sa sit, tapos na po tayo sa walk. Na nakita natin doon sa sit, yung ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo. Yung identity natin. Alas 4 dito sa natin. Ayan. Identity natin. Di ba? Yung identity natin doon sa ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo sa atin. And that is what, yung isa sa mga pinanghawakan natin bilang isang mananampalataya. And then, natapos tayo sa walk. Di ba? Na yung pamumuhay natin as Christian is what? We walk in unity, we walk in holiness, we walk in love, we walk in what? Ano po yung isa? Kalimutan ko na. We walk in light and we walk in wisdom. But doon sa paglilingkod na yon, hindi ka tinuturuan maging perfect. At yung journey natin bilang isang mananampalataya, ang reality natin bilang isang mananampalataya, ang pagsunod natin bilang isang mananampalataya is not perfect. But Christ is always there. Ang ating Panginoon sa Kristo ay laging nandyan at laging handang tumulong, handang umalalay, handa tayong ibangon. Kaya stand is what? Is a gesture of what? Diba? Na makikita po natin dito. Finally! Ayan, finally na. Tsaka last na talaga yan. Diba? Tapos na yung therefore. Naman, finally na. Kaya ito si Apostle Paul, medyo naano rin ako na baka dito namin naman na yung mga yung last na no? Pero di pa pala last. Diba? Diba? So, finally, sabi niya, in chapter 6, verse 10, the Bible says here, finally be strong in the Lord, in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. And verse 18, praying at all times in the Spirit with all prayer in supplications to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Na una na makikita po natin na kumbaga, kung bakit ito po yung isa sa tumatak din po sa akin na tapos na tayo sa sit, tapos na tayo sa walk, and then now, Paul urged us to stand. Ano yon? Di ba? Na sinasabi niya po dito, na ibig sabihin niya, no, stand is to stand firm. Kasi pinakita na ng ating Panginoon, yung identity natin. Yung ginawa po ng ating Panginoon. And now, Paul urged us na i-practice natin yung character ng ating Panginoon sa Kristo.
Right? Na yung stand doon is that you are fighting of something that you are already victorious. Na ikaw ay, kumbaga, nag-stand sa bagay na ito na pinagtanggumpayan na mismo ng Panginoon. Amen po ba? Naintindihan po ba? Kumbaga, talagang maninindigan na tayo ngayon. Ako ay, kumbaga, niligtas ng Panginoon. Ito na ngayon yung identity ko. At ito na yung tinuturo sa akin na ito ay isa sa pamuhay ko. And now, ito yung ipaglalaban ko. Ito yung paglalaban ko. Pero hindi natin kaya. Kaya sabi niya nga, finally be strong in the Lord and the strength of His might. Kumbaga, nandun pa rin yung tulong ng Panginoon. Nandun pa rin yung gabay ng Panginoon. Nandun pa rin yung proteksyon ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga ni David, the battles is yours. Tama po? Is belong to God. At kung ito yung pinanghahawakan natin, victorious na. Pero, magagawa natin yung bagay na yan, magiging matagumpay talaga tayo doon sa tagumpay na ginawa ng Panginoon. At mananatili tayo doon sa tagumpay ng Panginoon. Hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kalakasan ng Diyos. Amen? Kaya nga, nag-provide siya ng ano? Di ba? Sabi ni Paul dito, nag-provide siya ng ano? Armor of God. Nag-provide siya ng armor of God. Nag-provide siya. Na-describe niya kung paano tayo pinoproteksyonan ng Panginoon, paano tayo ginagabayan ng Panginoon, paano po tayo na tinuturuan ng Panginoon, paano tayo na pinaglalaban ng Panginoon. Na pinaglalaban ng Panginoon. Na yung laban na ito, hindi po sa sarili natin, hindi sa mundong ito, kundi yung laban natin is what? Yung spiritual na laban. Kaya sabi niya dyan, put on the whole armor of God. That you may be able to stand against the schemes of the devil. Na kumbaga dyan, na kailangan natin, tayo ay umasa sa Panginoon, sa kalakasan ng ating Panginoon, at sa provision ng ating Panginoon. Yan doon yung protection, andun din yung provision ng ating Panginoon para tayo ay mag-stand firm sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo for who we are. At paano tayo mamuhay dito. Nagigets niyo po? Biro mo, nandyan na yung protection ng Panginoon. Yung kalakasan ng Panginoon. Nadidepende tayo doon. Nandun din yung provision din ng ating Panginoon na sinasabi niya, put these things. Ano yung mga bagay na yun? Ano yung whole armor of God? Ito po yan. The whole armor of God na mabasa natin in chapter 6 is this. The belt of truth. Ano po yun?
grounding us in God's unchanging word. Tama po ba? Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Amen? Hindi po siya nagbabago ang salita ng Diyos. At bilang isang mananampalataya, kailangan natin iput yung whole armor na ito, yung belt of truth na ito is what? Para yung katotohanan na sinasapamuhay natin, na tinuturo sa atin, ay hindi nagbabago. At dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba? Ano pa? Breastplate of righteousness. Guarding our hearts and integrity. Kumbaga talagang yung bracelet of righteousness na pinapakita diyan is what? Mamuhay tayo na mayroong integridad. Mamuhay tayo na mayroong, mas self-control po yung sarili natin is because bilang isang mananampalataya, hindi talaga natin kayang i-control yung sarili natin na lagi tayong nadadala sa emosyon natin. And because of that, nakakapagsalita tayo ng masama kahit hindi naman natin gusto. The shoe of peace, giving stability and readiness. Ano pa? The shield of faith, protecting us from the doubt and fear. Helmet of salvation, guarding our minds with assurance. Ano pa? The sword of the Spirit, God's word. Ito lamang yung offensive natin. Ito lang din yung ginagamit din natin para pang-opensa, pang-depensa. At ang salita ng Panginoon yung ating source. At ang salita ng ating Panginoon ang ating panlaban. Ang salita ng ating Panginoon yung ating pundasyon. Ang salita din ng ating Panginoon ang ating sandata. Na itong whole armor na ito, itong sinasabi ni Paul na ino-urge niya sa atin na maging strong tayo sa kalakasan ng ating Panginoon, sa proteksyon ng ating Panginoon, sa provision din ng ating Panginoon, ay kaya po natin na tumayo dahil sa Panginoon. Kaya po nating tumayo. Kaya po nating ipaglaban dahil kasama natin ang Panginoon. At ang laban na ito, para hindi tayo magwagi, kundi ang laban na ito is what? Pinaglalaban natin na tayo ay matagumpay na dahil sa Panginoon. Di ba? Dahil po sa Panginoon. Dahil po sa ginawa ng Panginoon. Ano pa? Hindi lamang doon na mag-rely tayo at sa tulong, sa proteksyon ng Panginoon, sa kalakasan ng Panginoon, at sa provision ng Panginoon. Ganon din sinasabi rin ni Paul dito, praying at all times in the Spirit. With all prayer and supplication. Tingnan niyo po yung bagay na yon. Pinakita ni Paul about doon sa protection ng Panginoon. Binigay ni Paul yung about dun sa provision ng Panginoon. And then sinabi ni Paul, yung last, about sa kalagahan ng panalangin. Diba? Sa kalagahan
po ng panalangin. Prayer keeps us connected to the source of our strength. It aligns our hearts with God's will and keep us dependent on Him rather than ourselves. Tama po? Di ba? Na sinabi dyan ni Apostle Paul, mag-rely ka sa Panginoon, mag-rely ka sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kalakasan ng Panginoon, mag-rely ka sa provision ng ating Panginoon, put on the whole armor of God. At ganun din, mag-rely ka sa kalooban ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Na ikaw, bilang isang mananampalataya, na tayo, bilang isang mananampalataya, isa sa tumatakbo sa buhay natin at dapat nating gawin ay lagi nating kausapin ang Diyos. Kaya sabi niya dyan, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplications. Na pinapakita dito ni Paul na napakahalaga yung panalangin. Kung walang panalangin, yung mga ginagawa natin, baliwala ito. Kung walang panalangin, yung mga plano natin, baliwala ito. Kung walang panalangin at dinadala natin sa ating Panginoon at pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon, anytime, guguho ang lahat. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yung mga mga sermons ko is what? If you want ang gawain ay magpatuloy, manalangin ka. Dahil yung backbone ng church ay ang panalangin. Na pinapakita dito na ang panalangin, ito yung magkukonek sa atin sa kalakasan ng ating Panginoon. Ang panalangin ay mag-a-align sa atin sa puso ng ating Panginoon, sa kanyang kalooban. At ang panalangin, ito ay ginagawa natin dahil tayo ay dumidepende sa Kanya. Tayo ay dumidepende sa ating Panginoon. Stand firm is not about self-confidence. It's about God dependence. Kaya when we pray, di ba? Sabi diyan, to that end, keep alert. With all perseverance, making supplications for all the saints. Kaya pag tayo ay nanalangin, we remain alert. Pag tayo ay nanalangin sa ating Panginoon, is na sinasaliksik natin ang kalooban ng Panginoon, hinahanap natin ang presensya ng Panginoon, is what? Tinuturuan tayo magpakumbaba. At pag tayo ay nananalangin, is what? Nananatili tayong magiging malakas dahil sa Kanya. Kaya, yung stand firm dito, yung stand dito, is not all about yourselves. Yung stand dito na after kang turuan ng Panginoon na ito yung ginawa ko sa'yo, ito yung identity ko, identity mo bilang isang mananampalataya, bilang anak ko. You walk. Isa pamuhay mo.
Isapamuhay mo ang pagkakaisa, isapamuhay mo yung kabananan, isapamuhay mo yung pag-ibig, isapamuhay mo yung ilaw na nanggagaling sa Panginoon, isapamuhay mo yung wisdom. And then, stand on it. Ipaglaban mo ang ginawa ng Panginoon sa'yo. Ipaglaban mo kung saan ka tinawag. Kung ano yung pamumuhay na binigay sa'yo ng Panginoon. Paano ka magtumayo? Paano ka mag-stand firm? Mag-rely ka Diyos. Mag-rely ka sa Diyos. Sa kalakasan ng Diyos. Paano ka mag-stand firm? Suot natin yung buong armor na pinrovide ng ating Panginoon. Para yung accusation, para yung kalaban natin ay walang maituturo sa iyo. Paano ka mag-stand firm? Palagi kang manalangin sa Diyos. Lagi tayong manalangin sa Diyos. That Christian life is not live on a playground. It is live on the battlefield. Following Christ does not remove opposition. But it teaches us how to remain in Him. Amen? How to remain in Him. Kaya, you will sit in His grace. Kasi, biyaya lang naman talaga ng ating Panginoon. Paano tayo naligtas Paano tayo niya tinubos? Paano niya sinecure yung ating kaligtasan? Sa biyaya lamang ng ating Diyos. And we will walk in His ways. Yung character ng ating Panginoon ay isapamuhay po natin. And we will stand firm in His victory. Diba? In His victory. Ipaglaban natin. Yung katagumpayan na binigay na sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya, sa oras na ito, sa ating pagsasama-sama sa taon na ito, di ba? Sa taon na ito, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon dahil tayo ay nananatili, dahil tayo ay patuloy na tinuturuan ng Panginoon, patuloy tayo na ginagamit ng Panginoon at patuloy tayong pinapalakas ng ating Panginoon. Amen? That I hope and I pray na even alam ko na marami nangyari sa buhay natin, matutumbasan yan ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos hindi nagbabago, dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Amen? Ay hindi po nagbabago. So sa araw na ito, sa oras na ito, ay pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Kaya in 5 minutes, ayan, let us pause for the moment. Let us pause for the moment. Let us reflect. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa atin?
Ano bang pagbabago ang ginawa ng Panginoon sa atin? Ano ang kadakilaan at katapatan na ginawa sa atin ng ating Panginoon? At ipasalamat natin ito sa Kanya. Amen? Amen po ba? And then after that, bawat family po ay magko-close ng pasasalamat sa Diyos. But now, the first phase natin, individual, and the second phase, yung family at yung harap din ng mga partner din, ay manalangin din po as a family and as partner din po ng pasasalamat po sa ating Panginoon. Let us thank God for who He is. Let us thank God kung ano yung ginawa po ng Panginoon sa atin. And in 2 minutes po, ay pray tayo as a family. Ayan, so gather niyo po yung family po natin. And then kung wala naman po, ay yung katabi na lang din po natin ay mag-close tayo sa panalangin ng pasasalamat po. Sige po.